sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugos nga Pilipinas, 1:59 p.m. Mauping nga kulop sa aton nga tanan. Adiyan aton mga balita sa yana nga pangurason. CDRRM Council sa Calbayog nagpahigayon sa second quarter meeting. Ngan LGU Calbiga ngan pinabakdaw nagkaurusa para sa pagresolba sa land dispute. Pamatiang tan detalye matikang kan Suzat Pratancio. Radyo Pilipinas Report. Nagpahigayon sa nira ikaduha nga quarter meeting ang City Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRRMC sa Calbayog kasan Kulop Abril 13. Ginpangunahan ini ni Mayor Raymond Uy kundiin nagtirirok ang mga opisyal sa syudad ngan mga partner nga ahensya agod repasuhon ang mga report ngan parigunon ang mga pitad sa disaster preparedness. Tampok sa meeting, ang updates tikang sa DILG may kalabutan sa governance ngan compliance, samtang igin sumat sa CDRRMO anira mga programa para sa preparedness ngan risk reduction. Naghatag liwat sa report, ang CEIPO may kalabutan sa subsidy programs ngan monitoring sa presyo sa mga primera nga panginahanglan. Igin sumat naman sa Samalco 1 ang kamutangan sa supply sa kuryente, samtang ginlaygay sa Calbayog Water ang status sa water system ngan mga plano para sa pagpauswag. Nagpresentar gihapon ang Bureau of Fire Protection sa ira kahimtangan sa fire safety ngan emergency response. Ginpabugatan ni Mayor Uy ang importansya sa koordinasyon sa mga ahensya, transparency ngan malaksi nga pagplano agud maproteheran ang komunidad ngan masiguro ang padayon nga kauswagan. Nagpahayag naman ang konseho sa nira padayon nga commitment sa pagparig-on sa kadasig sa Calbayog kontra sa mga kalamidad ngan emerhensya. Sa lain pa nga balita, nagkatitirok ang mga opisyal sa bungto sa Calbiga ngan pinabakdaw kaupod ang Senro Santa Rita para sa usa nga land dispute settlement meeting agud masolusyonan ang issue sa giutan sa duha nga bungto. Antes ang diskusyon, naghatag sa background si Engineer Leonor Habonete mahitungod sa kasaysayan sa land dispute, mga anay engagements ngan kahinungdanon sa maabot nga kasarabutan. Ginpresentar naman ni Engineer Leia Reyna ang agenda nga naglakip sa pagrepaso sa giutan ngan land claims, pagpresentar sa technical ngan legal nga basihan ngan paghatag higayon sa duha nga panig para magklaro sa era mga posisyon. Nagpadayon ang open forum kundiin ginistoryahan ang mga issue ngan ginusisa ang posible nga solusyon pinaagi sa klaro ngan abyerto nga pag-istorya. Sugad nga sunod nga pitad, nagkasabot ang duha nga LGU nga maghimo sa dugang nga ground survey sa pinabakdaw kaupod ang mga representante sa Calbiga. Nakaplano liwat ang sunod nga meeting sa Hunyo 2026 agud hulos na nga marisolba ang issue. Nagpapakita inisan commitment sa duha nga bungto ngan senro nga maabot ang patas ngan legal nga solusyon pinaagi sa kooperasyon nga respeto. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pratancio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Day 2 Food Fair sa Calbayog nagpapadayon kasumpay san pagselebrar sa Filipino Food Month 2026. Pamatian tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Kasumpay san pagselebrar sa Filipino Food Month. Padayon ang ikaduha ka adlaw sa food fair pagbaligya presko ug lokal nga ani tikang sa mga parauma sa Calbayog. Nakalaray ang iba-iba nga fresh produce, processed food products ug iba pa nga agri-based nga mga produkto. Pinaagi sa fair direkta nga nagtutupo ang mga producers ug consumers. Sigon kan City Agriculturist Engineer Tetchi Pagunsan, napapanahon ang pagbuhat food fair tungod yana ang peak season sa mga utanon sa syudad.
gusto natin makapag-provide ng additional market for our local farmers. Lain sa pagpakusog san kita san mga producers, ginsisigurado liwat san LGU nga makakabenepisyo ang mga mamaralit sa mas hamubo nga presyo san paraliton. Peak season ngayon ng mga gulay natin. So binigyan natin sila ng additional market, no. We encourage our farmers na ibenta ito ng mura, affordable, no. At least hindi lang natin matutulungan yung mga farmers by providing them additional market, kundi natulungan din natin yung mga constituents natin para makabili ng affordable na mga gulay. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Fuel subsidy cards gindistribuer sa mga mangingisda sa LGU Calbayog. Pamatian tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Usa nga konkreto nga baton sa paghataas san presyo san petrolyo ang pagdistribuer fuel subsidy cards sa mga mangingisda sa syudad San Calbayog, Samar. 30 nga rehistrado nga mangingisda ang kumarawat ayuda kahuman ang masusi nga validation para masigurado nga lehitimo ug kwalipikado ang mga benepisyaryo. Ang nakarawat nga card ang may sulod nga 3,000 pesos nga pwede nira igrimit sa mga gasolinahan. Sigon kan City Agriculturist Engineer Techi Pagunsan, ang distribusyon san fuel subsidy cards ang pagpamatuod san padayon nga suporta san gobyerno sa mga mangingisda sa butnga san krisis sa petrolyo. As to distribution of fuel subsidy cards, no, it's an affirmation of government's support to our fishermen, no, amid prices sa fuel natin, no. Para naman kan Bobby Abayon, usa sa mga benepisyaryo, dako nga bulig ang subsidiya tungod an anay nga 500 pesos nga gastos sa gasolina, aabuto na yan sa 1,500 pesos para lang makapalawod sa harayo. Laking tulong po ito na halaga maibigay sa amin, additional na pambili ng gasolina at saka diesel. Dati 500 lang, nakaabot kami sa malayo. Kaya dito lang kami sa gilid. So malaking epekto talaga yung crisis yung pagmahal ng langis sa mangingisda dito sa Calbayog City. Sa malapit na lang kami nangingisda kasi wala, di na kami makapunta sa malayo eh. Ay kulang na yung namin, gasolina at saka diesel. Di na kaya. Marami kami mangingisda. Hanggang dito na lang. So ang namin, pang-ulam na lang talaga. Wala na. Tapos makahuli man, kulang na pambili ng diesel pa, additional na kinabukasan. Hirap na kami sa pangisda. Di na nasa malayo na kasi yung huli ng isda. Kaya di na namin maabot dahil sa kakulangan ng budget namin sa diesel at sa gasolina. Dugang pasini, nagdistribuer liwat bangus o milkfish ngan ulang giant freshwater prawn fingerlings sa mga mangingisda. Hingyap ni Engineer Pagunsan nga magsaserbe ini nga dugang nga livelihood o alternate source of income, labi na nga ginaabat ang epekto sa krisis sa sektor san pagpangisda. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Inang kabugusan sa aton mga balita sa yana nga pangurason, padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog para sa news updates. Masunod na ang programa, Huwan Trabaho, kaupod si Jamie Quinto. Ako si Charmaine Perito Balvas para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas.